Habang nagkukunwari akong natutulog, dinig na dinig ko ang bulungan ng aking asawa at ng biyenan ko. Pinag-uusapan nila ang bahay at lupa na nakapangalan sa akin. Hintayin na lang daw nilang ako ay mawala para mapasa kanila ang lahat. Napangiti ako ng mapait sa ilalim ng kumot. Ang hindi nila alam, ang lahat ng papeles ay matagal ko nang inilipat sa pangalan ng taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Ako si Elena, 35 taong gulang. Isang negosyante. Isang ina. At hanggang kanina lang, isang asawa. Nakatayo ako ngayon sa harap ng salamin, sa loob ng malawak kong opisina sa pinakatuktok ng gusaling ipinundar ko mula sa pawis at dugo. Tanaw mula rito ang buong syudad ng Makati, kumikinang, abala at walang pakialam. Katulad ko. O katulad ng kung ano ako dapat ngayon. Malamig. Matatag. Walang pakialam. Kakatapos ko lang kausapin sa telepono si Grace, ang aking pinagkakatiwalaang assistant. Ang mga salitang binitiwan ko ay simple lang, malinaw, at walang bahid ng anumang emosyon. Grace, ay cancel mo ang lahat ng supplementary credit cards ni Adrian. Lahat. Pati na ang sa nanay niya at sa kapatid niya. Ngayon na. Tumahimik ang kabilang linya, marahil ay nabigla si Grace, pero sanay siyang sumunod ng walang tanong. Yes, Ma'am Elena. May iba pa po ba? Huminga ako ng malalim, ang hangin ay tila yelo sa aking baga. Tawagan mo ang utility companies. Ipaputol mo ang lahat ng serbisyo sa bahay sa Forbes. Tubig, kuryente, internet. Lahat. At ipadala mo ang security team ko. Palitan ang lahat ng lock sa buong mansyon. Walang kahit sinuman ang pwedeng pumasok maliban sa akin at sa mga bata. Ma'am, sa wakas ay nagkaroon ng bahid ng pag-aalala ang boses ni Grace. Gawin mo na lang, Grace, sabi ko, at ang boses ko ay basag na yelo. At isa pa, ang lahat ng gamot at maintenance ni Aling Nena, ipastop mo ang delivery. Simula ngayon, wala na silang kahit anong matatanggap mula sa akin. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot, muli akong humarap sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng hindi ko na halos kilala. May mga pinong linya na sa gilid ng aking mga mata, mga guhit na nilikha ng mga gabing walang tulog sa pagpapalago ng negosyo, at marahil, pati na rin ang mga luhang hindi ko pinapakawalan. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, nandoon pa rin ang Elena na puno ng pangarap, ang Elena na minsan ay naniwala sa walang hanggan. Kanina lang, sa telepono, narinig ko ang boses ni Adrian. Ang boses na dati ay musika sa aking pandinig, ang boses na nangako sa akin ng habang buhay. Ngayon, ang boses na iyon ay punyal na sumaksak sa aking puso. Hindi niya alam na nakikinig ako sa kabilang linya. Isang pagkakamali sa conference call. Narinig ko ang pag-uusap nila ng kanyang ina, si Aling Nena. Anak, kailan mo ba sasabihin kay Elena? Tanong ni Aling Nena, ang boses ay tila nainip. Nay, hindi pa ito ang tamang panahon, sagot ni Adrian, may halong pag-aalinlangan. Pero malapit na. Natagpuan ko na ang tunay na pag-ibig, Nay. Si Sofia, iba siya. Simple lang siya, hindi tulad ni Elena na puro pera at negosyo ang nasa isip. Si Sofia ang kaluluwa ko. Tunay na pag-ibig. Kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. 10 taon. 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa kanya. Ang yaman ng pamilya ko, ang talino ko sa pagnenegosyo, ang bawat patak ng pawis ko, inialay ko para sa pangarap niya, para sa pamilya niya. At ngayon, sa isang iglap, lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Napatingin ako sa aking mga kamay na sanay pumirma ng mga kontratang milyon ang halaga. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang galit na malamig at matalim. Ang init ng luha na nagbabadyang pumatak ay biglang nanuyo. Napalitan ito ng isang matigas na desisyon, hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong kwento.
Pinunasan ko ang gilid ng aking mata kahit wala namang luha. Inayos ko ang aking damit, tiningnan ang aking refleksyon ng buong buo. Nakita ko ang isang babaeng sinaktan, ngunit hindi winasak. Isang babaeng nilinlang, pero hindi magpapatalo. Paano kami humantong sa ganito? Ang tanong na iyon ay nagbukas ng isang pinto sa aking alaala, isang pinto patungo sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Isang dekada ng pag-ibig, pagsasakripisyo, at sa huli pala, ng isang bulag na katapatan. 10 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang. Nakikita ko pa rin ang sarili ko, isang dalagang mayaman, tagapagmana ng isang maliit, ngunit matatag na negosyo ng aking mga magulang. At nakikita ko pa rin siya, si Adrian. Isang batang propesor sa unibersidad, matalino, puno ng pangarap, ngunit salat sa yaman. Nagkakilala kami sa isang seminar kung saan ako ang guest speaker. Siya ang moderator. Nabighani ako sa talas ng kanyang isipan, sa paraan niya ng pagsasalita, sa apoy sa kanyang mga mata kapag pinag-uusapan niya ang kanyang mga teorya at pangarap para sa akademya. At siya, marahil ay nabighani sa isang babaeng hindi lang basta mayaman, kundi may sariling isip at paninindigan. Naging mabilis ang lahat. Pag-ibig na tila isinulat sa mga bituin. Ngunit ang aking mga magulang, lalo na ang aking ama, ay may pag-aalinlangan. Elena, anak, sabi sa akin ni tatay isang gabi, habang nagkakape kami sa aming hardin. Hindi problema ang kahirapan, kundi ang pamilyang hindi marunong magpahalaga. Hindi ko pinansin ang kanyang babala. Para sa akin, iyon ay pag-iingat lamang ng isang amang nagmamahal. Ang nakikita ko ay si Adrian, isang mabuting tao na kailangan lang ng kaunting tulong para maabot ang kanyang potensyal. Ipinaglaban ko siya. Ipinaglaban ko ang aming pag-ibig. At sa huli, bumigay din ang aking mga magulang. Nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya, pero ang reception ay grandioso, sagot ko lahat. Iyon ang unang patikim ng buhay na ibibigay ko sa kanya. Ang milyon-milyong pisong mana ko, ang aking dowry, iyon ang naging puhunan namin. Itinayo ko ang Ventura Group, isang maliit na kumpanya na pinalago ko at kalaunan ay naging Sycamore Holdings. Mula sa real estate, napalawak ko ito sa retail at maging sa teknolohiya. Bawat tagumpay ng kumpanya, itinuturing kong tagumpay naming dalawa. Si Adrian naman ay nagpatuloy sa pagtuturo. Iyon ang gusto niya, ang sabi niya. Ang magbahagi ng kaalaman. Sinusuportahan ko siya. Ibinibili ko siya ng mga librong mamahalin, pinupunduhan ang kanyang mga research, binibigyan ng lahat ng luho na hindi niya naranasan. Isang Rolex na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Isang Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng 4 hanggang 5 milyon. Lahat ng iyon para sa kanya. Para maramdaman niyang karapat-dapat siya sa akin, na hindi siya minamaliit ng mundo, pero hindi lang si Adrian ang tinulungan ko. Isinama ko sa aming buhay ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Nena, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Karen. Pinatira ko sila sa isang magandang bahay na hindi kalayuan sa aming mansyon. Binigyan ko sila ng buwanang sustento. Nang magkasakit si Aling Nena, end-stage renal failure, ako ang gumastos ng lahat. Mula sa dialysis hanggang sa mga gamot na napakamahal. Nang mahanapan siya ng kidney donor, ako ang nagbayad para sa operasyon. Naalala ko pa, kinailangan kong ibenta ang mga alahas na pamana sa akin ni nanay para lang mapunuan ang kulang sa gastos sa ospital. Walang reklamo. Para sa akin, ina na rin ang turing ko sa kanya, si Karen, na laging nababaon sa utang dahil sa kanyang magarbong pamumuhay, ako lagi ang takbuhan. Paulit-ulit ko siyang sinasalba sa kahihiyan. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging pundasyon ng kanilang pamilya. Ang tagapuno. Ang tagasalba. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko kay Adrian. Bawat sakripisyo, gaano man kabigat, ay nagiging magaan dahil naniniwala ako sa kanyang mga pangako. Mahal kita, Elena,
lagi niyang sinasabi sa akin, habang hinahaplos ang aking buhok. Ikaw ang buhay ko. Lahat ng ito, lahat ng ako, ay dahil sa iyo. At ako, tulad ng isang uhaw na manlalakbay, ay buong pananabik na iniinom ang bawat salita niya. Naniwala ako. Naniwala ako ng buong puso. Minahal ko siya ng walang pag-aalinlangan, isinuko ang lahat, sa pag-aakalang ang pag-ibig na iyon ay sapat na. Isang dekada ng bulag na pagsasakripisyo. Hindi ko alam na ang dekadang iyon pala ay isang mahabang paghahanda para sa pinakamasakit na katotohanan ng aking buhay. Ika-10 anibersaryo namin. Isang dekada. Para sa akin, ito ay isang malaking bagay. Isang patunay na ang aming pag-ibig, sa kabila ng mga pinagdaanan, ay nanatiling matatag. Kaya naman, pinaghandaan ko ito ng husto. May isang espesyal na regalo akong inihanda para kay Adrian. Isang Rolex na naman, pero ito ay isang limited edition model na ipina-order ko pa mula sa Switzerland. Nagkakahalaga ito ng halos 2 milyon. Pero hindi ang presyo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang simbolo. Isang simbolo ng panahon, ng 10 taon na magkasama kami, at ng mga susunod pang taon na inaasam ko sa piling niya. Pero higit pa sa material na regalo, ang gusto kong ibigay sa kanya ay isang alaala. Gusto kong balikan namin kung saan kami nagsimula, Adrian, mahal, sabi ko sa kanya 1 linggo bago ang aming anibersaryo. Sa araw natin, gusto kong kumain tayo sa lumang kantin sa Vie Diliman. Doon sa dati nating tinatambayan. Tayong 2 lang. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Sa kantin, Elena, kaya nating kumain sa kahit saang mamahaling restaurant. Bakit doon pa? Umiti ako. Dahil doon nagsimula ang lahat. Gusto kong balikan ang simpleng buhay, ang simpleng tayo. Pumayag siya, bagamat halatang napipilitan lang. Pero hindi ko iyon pinansin. Ang puso ko ay puno ng pananabik. Dumating ang araw ng aming anibersaryo. Nagpa-reserve ako sa isang fine dining restaurant para sa hapunan, pero ang tanghalian, ayon sa plano, ay sa lumang kantin. Nag-ayos ako pero hindi magarbo. Isang simpleng bestida lang. Dala-dala ko ang regalo, nakabalot ng maganda sa isang paper bag. Nagmaneho ako papunta sa unibersidad. Ang bawat kanto, ang bawat puno ng akasya na nadadaanan ko, ay nagpapaalala sa akin ng aming nakaraan. Ang mga ngiti, ang mga pangarap, ang mga pangako. Nauna akong dumating. Umupo ako sa isa sa mga lumang mesa. Medyo kinakabahan na parang isang dalagita sa kanyang unang date. Nag-text ako sa kanya, nandito na ako, mahal. Hihintayin kita. Lumipas ang 30 minuto. Walang Adrian na dumating. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nagsimula na akong mag-alala. Baka na traffic, sabi ko sa sarili ko. O baka may emergency sa faculty. 1 oras. Nagsimula nang kumulo ang aking tiyan, hindi sa gutom, kundi sa kaba. Ang mga estudyante sa paligid ay nagtitinginan na sa akin. Isang babaeng nag-iisa, nakatitig sa kanyang cellphone, naghihintay, nagpasya akong maglakad-lakad muna. Baka sakaling makita ko siya. Habang naglalakad ako malapit sa isang gusali, sa isang medyo tagong bahagi ng parking lot, may isang pamilyar na sasakyan ang nakapukaw ng aking atensyon. Ang itim na Mercedes-Benz. Ang kotse na regalo ko sa kanya. Nakaparada ito sa likod ng isang malaking halaman, tila itinatago, kakaibang kaba ang gumapang sa aking dibdib. Dahan-dahan akong lumapit, nagtago sa likod ng isang puno. At doon, narinig ko sila, Adrian, mahal, hanggang kailan ba tayo magtatago? Isang boses ng babae, bata at malambing, konting tiis na lang, Sofia, mahal ko, sagot ni Adrian. Ang boses na iyon, ang boses na dapat ay para sa akin lang, ngayon ay naglalambing sa iba. Pagkatapos ng lahat ng ito, magiging malaya na rin tayo. Sasabihin ko na sa kanya. Paano kung hindi siya pumayag? Alam mo naman, hawak niya ang lahat,
sabi ng babae, na ngayon ay alam ko ng Sofia ang pangalan. Narinig ko ang isang mapaklang tawa mula kay Adrian. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano laruin ang laro niya. Sa ngayon, kailangan natin ang pera niya. Pero darating ang araw, tayo na ang magkasama. Sawang-sawa na ako sa matandang babae na iyon. Tuyo na at puro pera ang nasa isip. Matandang babae. Tuyo. Puro pera, bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang patalim. Ang hangin ay tila nawala sa aking baga. Napahawak ako sa puno para suportahan ang aking sarili, at doon ko sila nakita, lumabas mula sa likod ng sasakyan. Si Adrian at isang batang babae. Isang estudyante. Maganda siya, mukhang inosente. At sa tabi nila, papalapit, ay sina Aling Nena at Karen, may dalang mga supot ng pagkain at nakangiti, parang isang masayang pamilya. Isang pamilya na ako ang bumubuhay, pero ako ang hindi kasali. At sa isang iglap, isang alaala ang pumasok sa aking isip. Sofia. Ang pangalan. Naalala ko, isa siya sa mga estudyanteng binigyan ko ng scholarship. 500,000 piso para sa kanyang pag-aaral. Ako ang nagbabayad para sa edukasyon ng babaeng sumisira sa aking pamilya. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko ang bumuhos sa aking pagkatao. Nawala ang sakit. Nawala ang luha. Ang natira ay isang malamig at matigas na galit. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ang paper bag na may lamang Rolex ay binitiwan ko. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa semento, napalingon silang lahat sa akin. Ang gulat sa kanilang mga mukha, lalo na kay Adrian, ay hindi mababayaran. Elena, bulong niya, namumutla. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko ang babae. Si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ikaw, sabi ko, at ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ikaw ang scholar ng Sycamore Holdings. Ang galing. Ang ganda ng pagtanaw mo ng utang na loob. Nagsimulang umiyak ang babae. Ma'am, hindi ko po sinasadya, huwag mo akong tawaging ma'am, sigaw ko, at sa unang pagkakataon, lumabas ang galit na kanina ko pa pinipigilan. Si Aling Nena ang unang nakabawi sa pagkabigla. Lumapit siya sa akin, hindi para humingi ng tawad, kundi para kampihan ang kanyang anak. Elena, ano ba ang iskandalong ito? Sabi niya, nakataas ang kilay. Ang lalaki, anak, normal lang na magkaroon ng ibang babae. Ang may kasalanan ay ang asawa na hindi marunong mag-alaga. Ang mga salitang iyon ang huling pako sa kabaong ng aking pag-ibig at respeto para sa kanila. Tiningnan ko siya, ang babaeng itinuring kong ina, ang babaeng niligtas ko mula sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay tiningnan ko si Adrian, na hanggang ngayon ay hindi makapagsalita. Happy anniversary, Adrian, sabi ko, puno ng pait. Tumingin ako sa kanilang lahat, sa pamilyang binuo ko sa kasinungalingan. Tapos na tayo. Humarap ako kay Adrian. Mula ngayon, Adrian, ipapadiborsyo ko na tayo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Narinig ko ang kanilang mga sigaw, ang pagtawag ni Adrian sa aking pangalan. Pero hindi ako lumingon. Bawat hakbang palayo sa kanila ay isang hakbang patungo sa aking bagong sarili. Isang sarili na hindi na magiging bulag. Mga minamahal na tagapakinig, ano ang pakiramdam ninyo sa simula ng kwentong ito? Mayroon ba kayong mga karanasan o payo para kay Elena? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa amin. Habang naglalakad ako palayo, ang mga sigaw nila ay unti-unting humina at napalitan ng ugong ng aking sariling dugo sa aking mga tainga. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang dambuhalang alon na nagbabantang lunurin ako. Ngunit sa ilalim ng along iyon, mayroong isang bagay na mas malakas. Isang malamig at matigas na bato ng desisyon. Pagpasok ko sa aking kotse, hindi ako umiyak. Kinuha ko ang aking telepono. Ang unang tinawagan ko ay si Grace.
Doon ko ibinigay ang mga utos. I-cancel ang mga credit card. Putulin ang mga serbisyo. Palitan ang mga lock. Itigil ang pagpapadala ng gamot. Bawat utos na binibitawan ko ay isang pagputol sa ugnayan. Bawat salita ay isang pagbawi sa kapangyarihan na matagal kong ibinigay sa kanila. Hindi na ako si Elena, ang martyr. Ako na ngayon si Elena, ang reyna ng imperyong ako mismo ang nagtayo. Pagkatapos kong kausapin si Grace, ang sunod kong tinawagan ay ang dekano ng universidad kung saan nagtatrabaho si Adrian. Good afternoon, Diane, sabi ko sa formal at business-like na tono. This is Elena Ventura of Sycamore Holdings. I'm calling to inform you that we are pulling out our funding for Professor Adrian Reyes' research project, effective immediately. Yes, the 1.2 million peso grant. The initial funds advanced to him must be returned to the company within 48 hours, or we will be forced to take legal action. Alam kong ang proyektong iyon ang buhay ni Adrian. Ang pundasyon ng kanyang reputasyon sa akademya. Ang pagbawi ko sa pondo ay hindi lang tatapos sa kanyang proyekto, kundi dudungis din sa kanyang pangalan. Ang huling tawag ko ang pinakamabigat sa lahat. Tinawagan ko ang administrator ng ASU Lux Medical Center. This is Elena Ventura, sabi ko. My mother-in-law, Nena Reyes, is scheduled for a kidney transplant next week. I am her benefactor. I am officially withdrawing DV financial support. Cancel the operation. Yes, I am aware of the consequences. That is my final decision. Ibinaba ko ang telepono. Isang luhang mainit ang pumatak sa aking pisngi. Isa lang. Hindi ito luha ng panghihinayang, kundi luha para sa babaeng ako noon. Ang babaeng naniwala na ang kabutihan ay laging sinusuklian ng kabutihan. Ngayon, alam ko na. Ang kabutihan, kapag ibinigay sa maling tao, ay nagiging kasangkapan para sa iyong sariling pagkawasa. Samantala, sa labas ng mansyon sa Forbes Park, nag-uumpisa na ang gulo. Dumating sina Adrian, Alingdena, Karen at Sofia, sakay ng Mercedes-Benz. Nagulat sila nang makita ang may mga security guard sa gate na hindi nila kilala. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Aroganting tanong ni Karen. Utos po ni Ma'am Elena. Bawal na po kayong pumasok, magalang ngunit matigas na sagot ni Mang Tony, ang pinuno ng security. Ano? Bahay namin ito, sigaw ni Adrian. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang susi, ngunit hindi ito pumasok sa bagong lock. Habang nagwawala sila sa labas, tumawag ang ospital kay Aling Nena. Narinig ko ang kwento mula kay Grace. Hinimatay daw si Aling Nena nang marinig na kanselado na ang kanyang operasyon. Ang pagkakataon niyang mabuhay na nakasalalay sa aking pera ay bigla na lang naglaho. Sinubukan ni Karen na gamitin ang kanyang credit card para magpabook ng ambulansya, pero declined ito. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon din nagpanik sila. Sinubukan nilang tumawag sa akin, pero nakablock na ang kanilang mga numero. Ang dating propesor na iginagalang, ang kanyang ina na maisakit, ang kanyang kapatid na maluho, at ang kanyang kabit na estudyante, lahat sila ay naiwang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon na dati nilang kaharian. Walang pera. Walang kapangyarihan. Walang masilungan, ang simula ng kanilang pagguho ay ang simula ng aking pagbangon. Ang presyo ng kanilang kawalang utang na loob ay sisingilin ko hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katarungan. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, may isa pa akong importanteng bagay na kailangang gawin. Ang pinakaimportante sa lahat. Ang aking mga anak. Nagmaneho ako papunta sa international school kung saan nag-aaral ang 10 taong gulang kong si Paolo at ang 8 taong gulang kong si Sofia. Habang papalapit ako sa eskwelahan, bumalik ang kaba sa aking dibdib. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Paano ko sasabihin na ang pamilyang kinagisnan nila ay hindi na magiging buo? Nakita ko sila naghihintay sa waiting area.
Ang kanilang mga inosenteng mukha. Sila ang aking lakas. Sila ang aking dahilan, umiti ako pagkakita nila sa akin. Nanay, sabay nilang sigaw at tumakbo para yakapin ako. Sa loob ng kotse, tahimik lang kami. Dinala ko sila hindi pa uwi sa mansyon, kundi sa Rizal Park. Gusto ko ng isang lugar na payapa, isang lugar kung saan malaya kaming makakapag-usap. Umupo kami sa isang bench, sa ilalim ng isang malaking puno, habang papalubog na ang araw. Paolo, Sofia, may kailangang sabihin si nanay, simula ko. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Ang tatay ninyo at ako maghihiwalay na kami. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Sofia. Pero si Paolo, ang panganay ko, ay seryoso lang na nakatingin sa akin. Alam ko, nanay, mahinang sabi niya, nagulat ako. Paano mo nalaman, anak? May iba si tatay. Nakikita ko siyang humingiti sa cellphone, at tinawag siyang I love ng isang babae nung minsan na nasagot ko ang tawag. Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Ang sakit na nararamdaman ko para sa aking sarili ay napalitan ng sakit para sa aking anak na matagal na palang dinadala ang lihim na ito. At saka, nanay, dagdag ni Sofia, medyo garil pa ang pagsasalita. Ayaw ko po kay Lola Nena at Tita Karen. Lagi po nila akong pinapagalitan. Sabi po nila, para daw po akong ikaw, masyadong seryoso. Si Paolo po, lagi nilang sinasabi na dapat maging katulad siya ni tatay. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang mga anak ko. Nakikita at nararamdaman pala nila ang lahat. Kung maghihiwalay kami ni tatay, tanong ko, kanino ninyo gustong sumama? Sa'yo po, nanay, mabilis na sagot ni Paolo. Ikaw naman po lagi ang kasama namin. Si tatay laging busy. At kapag nandyan siya, lagi lang siyang nakikinig kay Lola. Sa'yo po, nanay, sabi rin ni Sofia, isiniksik ang kanyang mukha sa aking tagiliran. Ang mga salita nila ang nagbigay sa akin ng huling piraso ng lakas na kailangan ko. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Mula sa parke, dumiretso kami sa bahay ng aking mga magulang. Galit na galit si tatay nang marinig ang nangyari, habang si nanay naman ay umiiyak habang yakap-yakap ako. Tama ka, anak, sabi ni tatay, ang kanyang boses ay matigas pero puno ng suporta. Kami ang nagkamali sa pagpipilit sa iyo na magtiis. Ngayon, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo at sa mga anak mo. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Nang gabing iyon, hindi na kami bumalik sa mansyon. Dinala ko ang aking mga anak sa isang kondominium unit na pag-aari ko sa Bonifacio Global City. Isang bagong simula. Isang bagong tahanan, habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak na natutulog ng mahimbing sa kanilang bagong silid, alam ko na mahaba pa ang laban. Ang diborsyo, ang paghahati ng ari-arian, ang posibleng paninira mula sa pamilya ni Adrian. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman kong malaya ako. Hindi na ako ang asawang bulag, ang manugang na sunod-sunuran, ang babaeng tagapuno, ako si Elena. Isang ina. Isang negosyante. At simula ngayon, isang babaeng muling isusulat ang sarili niyang kwento. Sa kabila ng pagkawala ng lahat, may isang bagay na nanatili kay Adrian. Ang kanyang kapalaluan. Sa kanyang isipan, isa pa rin siyang henyo, isang propesor na mas matalino kaysa sa lahat. Kaya naman, sa gitna ng kanyang galit at kahihiyan, isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Katarungan sa kanyang sariling bersyon. Nagtungo siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, kasama ang umiiyak na si Aling Nena at ang nagwawalang si Karen. Isang perpektong larawan ng mga biktima. Opisyal, inirereklamo ko po ang asawa ko, si Elena Ventura, simula ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring hinagpis. Pinalayas niya po ang aking may sakit na ina at ang aking kapatid sa kalagitnaan ng gabi. At iligal niyang kinakamkam ang lahat ng aming pinag-ipunan, ang aming ari-arian. Ngunit bago pa man makapagsulat ng buong ulat ang pulis, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng istasyon.
Bumaba mula rito si Elena, kalmado at elegante sa kanyang suot na damit, kasama ang kanyang abogado, si Attorney Reyes. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Magandang hapon, mga ginoo, bati ni Elena, ang kanyang boses ay malamig ngunit magalang. Narinig ko pong may isinasampang reklamo laban sa akin. Inilapag ni Attorney Reyes sa mesa ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nandito po ang titulo ng bahay at lupa sa Forbes Park. Nakapangalan po ito ng buo kay Ms. Elena Ventura, bago pa man sila ikasal. Narito rin po ang aming kopya ng kanilang prenuptial agreement na nagsasabing lahat ng ari-arian na pag-aari ni A. Ventura bago ang kasal at lahat ng kikitain ng kanyang kumpanya sa panahon ng kanilang pagsasama ay mananatiling pag-aari niya. Idinagdag pa ng abogado, pati na po ang Mercedes-Benz na sinasabi ni E. Reyes, nakarehistro po iyan sa ilalim ng Sycamore Holdings. Isa po iyong company car. At tungkol naman po sa pagpapalayas, narito po ang footage mula sa TV sa labas ng bahay. Malinaw po na nanggugulo sila at lumilikha ng iskandalo sa isang pribadong subdibisyon. Nawalan ng kulay ang mukha ni Adrian. Ang lahat ng kanyang argumento ay gumuho sa isang iglap. Ang pulis na ngayon ay nairita na ay binalingan siya. Ginoo, wala po kayong kaso. Sa katunayan, kayo pa po ang pwedeng kasuhan ng public scandal at trespassing kapag nagreklamo ang Homeowners Association. Mas mabuti pang umalis na kayo ng mapayapa. Lumabas si Adrian sa istasyon ng pulis na parang isang basang sisiw. Ang kanyang huling sandata, ang batas, ay wala rin palang silbi sa kanya. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa dati. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang kamalasan. Nang araw ding iyon, ipinadala ni Elena ang mga personal na gamit ni na Aling Nena at Karen sa isang murang paupahan na natagpuan nila. Binuksan nila ang mga kahon, umaasang makikita ang kanilang mga mamahaling damit at bag, ngunit ang nahanap nila ay mga luma at mumurahing damit lamang. Ang lahat ng Louis Vuitton, Chanel, at iba pang kagamitan na binili gamit ang pera ni Elena ay kinuha pabalik. Sa isang sulat, sinabi ni Elena na idodonate niya ang lahat ng iyon sa isang bahay ampunan. Isang sampal na nagsasabing kahit ang mga damit na suot nila ay hindi talaga sa kanila. Samantala, sa universidad, isang mas malaking dagok ang naghihintay kay Adrian. Ipinatawag siya sa opisina ng dekano. Doon, formal na ipinaalam sa kanya na kanselado na ang pondo para sa kanyang research project. At kailangan niyang isauli ang 120,000 piso na naibigay na sa kanya. At isa pa, Professor Reyes, sabi ng dekano, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakatanggap kami ng isang anonymous na reklamo. Tungkol sa iyong di umanong hindi naaangkop na relasyon sa isang estudyante, isang Sofia Torres. Dahil dito, suspendido ka muna sa pagtuturo habang iniimbestigahan namin ang bagay na ito. Gumuho ang mundo ni Adrian. Paglabas niya sa opisina ng dekano, nakita niya ang pinakahuling dagok sa kanyang dignidad. Ang kanyang itim na Mercedes-Benz ay hinihila ng isang tow truck. Kinuha na ito ng kumpanya. Sa harap ng daan-daang estudyante na napapatingin, na nagbubulungan at tila natutuwa pa, wala siyang nagawa kundi ang mapahiya. Sa katapusan ng buwan, natanggap niya ang kanyang huling sahod bilang propesor. 80,000 piso. Isang halaga na dati ay pambili niya lang ng isang pares ng sapatos. Ngayon, iyon na lang ang lahat ng mayroon siya para buhayin ang kanyang ina, kanyang kapatid, at ang kanyang sarili. Ang dating henyo ay isa na lamang ordinaryong tao, hinubaran ng lahat ng karangyaan at kapangyarihan. Mula sa marangyang pamumuhay, ang pamilya Reyes ay bumagsak sa isang maliit at masikip na apartment sa Tondo. Isang kwarto na may 20 metrong kwadrado lamang ang laki, na nagsisilbing sala, kainan, at tulugan nilang tatlo, kasama pa si Sofia. Ang init ay nakakapas, ang amoy ng kanal sa labas ay pumapasok sa loob, at ang ingay ng mga kapitbahay ay walang katapusan. Ito ang kanilang bagong realidad. Si Adrian, ang dating iginagalang na propesor,
ay napilitang maghanap ng kahit anong trabaho. Walang unibersidad na gustong tumanggap sa isang suspendido at may bahid ng iskandalo. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang maging isang GrabFood driver. Gamit ang isang hinuhulugang motorsiklo, buong araw siyang nagbibilad sa ilalim ng araw, naghahatid ng pagkain, para kumita ng halos 1,200 piso sa isang araw. Ang bawat pisong kinikita niya ay may katumbas na patak ng pawis at kahihiyan. Sa loob ng kanilang munting tahanan, ang tensyon ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Ang paghihirap ay naglabas ng tunay na kulay ng bawat isa. Adrian, wala na akong sanitary napkin, sigaw ni Karen isang umaga. At wala na tayong bigas? Ano ba naman ito? Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Magtiis ka, ganting sigaw ni Adrian, pagod at iritado. Kung ayaw mo, magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa akin. Si Sofia naman, ang babaeng dati simple at hindi materialistiko, ay nag-iba na rin. Ang pagmamahal niya ay tila naglaho kasama ng pera. Ano ba naman, Adrian, reklamo niya habang kumakain sila ng tuyo at kanin. Ganito na lang ba tayo palagi? Yung mga kaibigan ko ang sasarap ng buhay. Ako, nandito, nagtitiis sa'yo. Akala ko ba matalino ka? Nasaan na ang talino mo? Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik sa puso ni Adrian. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, sana hindi kami nagkaganito. Maging si Aling Nena, na lalong nanghina dahil hindi na nakakainom ng kanyang mga mamahaling gamot, ay puno ng pagsisisi at paninisi. Kasalanan ninyong lahat ito, sabi niya habang humihingal. Kung nakinig lang sana kayo sa akin. Si Elena kahit papaano, inalagaan niya ako. Ngayon, mamamatay na yata ako sa lugar na ito. Ang kanilang mga away ay paulit-ulit. Pera, pagkain, gamot, sisihan. Walang katapusang sisihan. Ang pag-ibig na inakala ni Adrian na wagas at totoo ay naging isang bangungot. Isang araw, sa gitna ng isang matinding pagtatalo, sumabog si Adrian kay Sofia. Umalis ka na kung ayaw mo na dito. Isa ka lang namang oportunista. Sinampal ni Sofia si Adrian. At ikaw, isa kang sinungaling. Isang matandang paasa. Nakialam na sina Aling Nena at Karen. Pinagtulungan nilang laitin si Sofia, ahas ka. Mang-aagaw, sigaw ni Karen, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Lumayas ka, sabi naman ni Aling Nena. Isang gabing maulan, habang mahimbing na natutulog ang mag-iina, tahimik na nag-impake si Sofia. Dinala niya ang iilang damit na natitira sa kanya. Tiningnan niya si Adrian, ang lalaking minsan niyang pinangarap, na ngayon ay mukhang talunan kahit sa pagtulog. Walang luha, walang paalam. Umalis siya. Nang magising si Adrian kinaumagahan at makitang wala na si Sofia, isang pansamantalang ginhawa ang kanyang naramdaman. Bawas sa problema. Bawas sa gastos. Lingid sa kanyang kaalaman, sa pag-alis ni Sofia, may dala-dala ito sa kanyang sinapupunan. Isang lihim na magiging simula ng kanilang mas madilim na tadhana. Mga minamahal na tagapakinig ng Luha sa Katahimikan, kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa bahaging ito, tulungan niyo po akong magkomento ng isa sa ibaba. Iyan po ang magiging tanda na may mga kasama pa ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi ng ating kwento, kung saan natin makikita ang tunay na bunga ng mga piniling landas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay sa Tondo ay lalong naging mabigat. Si Adrian ay butot balat na, ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Aling Nena ay halos hindi na makatayo sa higaan, ang kanyang sakit sa bato ay lumalala sa bawat araw na lumilipas ng walang tamang gamutan. Isang hapon, habang nag-aayos si Adrian ng kanyang motorsiklo, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Si Sofia. Ngunit iba na ang kanyang anyo.
Payat, gusgusin, at malaki ang tiyan, Adrian, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Buntis ako. Ikaw ang ama. Napatingin si Adrian sa tiyan ni Sofia, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Walang saya, walang gulat. Tanging inis at galit. Hindi totoo yan, mariin niyang sabi. Umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Totoo ito, Adrian. Kailangan mo akong panagutan. Pakasalan mo ako, pagmamakaawa ni Sofia, dumukot si Adrian sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang lahat ng laman nito, mga lukot na papel na pera. Inabot niya ito kay Sofia. 5,000 piso. Heto, sabi niya, ang kanyang boses ay walang kaluluwa. Ipalaglag mo yan. Problema lang yan sa buhay ko. Ang kalupitan sa kanyang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Si Sofia ay napaiyak ng husto. Narinig ni Karen ang kanilang pagtatalo at lumabas ito ng bahay. Ano na naman ito? Bumalik ka pa, bruha ka, sigaw ni Karen, anak ko ito. Anak ni Adrian, isinagot ni Sofia. Sa galit ni Karen, sinabunutan niya si Sofia. Itinulak niya ito ng malakas. Dahil sa stress, sa kakulangan sa nutrisyon, at sa lakas ng pagkatulak, natumba si Sofia sa sementadong daan. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang puson. At pagkatapos, dugo. Dugo na dumaloy sa kanyang mga binti, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang kanyang huling pag-asa, ay nawala. Dinala siya ng mga kapitbahay sa pinakamalapit na pampublikong ospital, ngunit huli na ang lahat. Walang pera. Walang agarang lunas, ang trahedyang iyon ang tuluyang sumira kay Sofia. Nawala siya sa kanyang sarili. Lagi siyang nakaupo sa isang sulok, bumubulong tungkol sa kanyang nawalang anak, tumatawa at umiiyak ng walang dahilan. Isang umaga, wala na siya. Naglakad siya papalayo at hindi na muling nakita. Naglaho na parang bula. Ang sunod-sunod na dagok ay tuluyan ng nagpabagsak kay Adrian. Ang kahihiyan, ang pagod, ang pagkamatay ng kanyang anak na hindi niya inangkin, ang pagkawala ni Sofia. Nagkasakit siya. Isang kabalintunaan, ang kanyang mga bato rin ang bumigay, dala ng matinding stress at marahil, ng karma, walang pera para sa dialysis. Walang pambili ng gamot. Ang dating henyo ay namatay ng mag-isa sa kanilang maruming apartment. Payapa, ngunit puno ng trahedya. Walang nakipaglamay, maliban sa kanyang ina at kapatid. Ang pagkamatay ni Adrian ang huling bagay na kinaya ni Aling Nena. Sa sobrang hinagpis, sa panghihina ng katawan, inatake siya sa puso. Sumunod siya sa kanyang pinakamamahal na anak, ilang araw lang ang pagitan. Ang pagkakataon para sa isang bagong bato, ang pagkakataon para sa isang bagong buhay, ay matagal nang naglaho. Naiwan si Karen na mag-isa. Baon sa utang na iniwan ni Adrian, walang pamilya, walang pera. Sa takot at desperasyon, gumawa siya ng paraan. Umutang siya sa kung sino-sino at isang gabi, tumakas siya. Lumipad siya palabas ng Pilipinas, gamit ang pekeng mga dokumento, upang maging isang takas habang buhay, laging nagtatago sa anino ng kanilang mga kasalanan. Ang pamilya Reyes, na minsan ay nabuhay sa karangyaan dahil sa kabutihan ng isang tao, ay naglaho na parang alikabok. Ang kanilang pagbagsak ay tahimik, madilim at kumpleto, 3 taon. 3 taon na ang lumipas, nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong tahanan. Hindi na ito ang mansyon sa Forbes Park na puno ng masalimuot na alaala. Ipinagbili ko na iyon kasama ang lahat ng multo ng nakaraan. Ang bahay na ito ay nasa tabi ng dagat, sa isang tahimik na bahagi ng Palawan. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay musika sa aking pandinig, at ang tanawin ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Kasama ko ang aking mga anak. Si Paolo ay isa ng binatilyo, 13 taong gulang. Si Sofia naman ay 11 taong gulang na, nagdadalaga na. Malulusog sila, matatalino at higit sa lahat, maligaya.
Ang kanilang mga tawa ang pumupuno sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang Sycamore Holdings ay lalo pang lumago. Nag-expand kami sa ibang bansa. Ako ay kinikilala na bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa Asya. Ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi na ang sentro ng aking buhay. Ang aking buhay ngayon ay umiikot sa mga simpleng bagay. Ang paghahanda ng almusal para sa aking mga anak. Ang paglalakad sa dalampasigan tuwing umaga. Ang pagbabasa ng libro habang umiinom ng mainit na tsaang mansanilya sa hapon. Minsan, kapag nag-iisa ako, naaalala ko pa rin sila. Si Adrian. Si Aling Nena. Si Karen. Si Sofia. Ang kanilang madilim na tadhana ay nakarating sa akin, hindi dahil sa pag-uusisa, kundi dahil ang mundo ay maliit. Walang saya. Walang paghihiganti. Tanging isang malalim na pagkatanto na ang bawat isa sa atin ay taga-ani lamang ng ating itinanim. Ang sakit ng nakaraan ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito isang sugat na sariwa. Isa na itong pilat, isang paalala ng isang laban na aking pinagdaanan at pinagtagumpayan. Isang pilat na nagpapatunay ng aking katatagan, hindi na ako ang babaeng puno ng galit na nag-utos na putulin ang lahat. Hindi na rin ako ang babaeng bulag na nagmahal at nagsakripisyo. Ako ngayon ay si Elena. Payapa. Buo. At higit sa lahat, malaya. Sa paglubog ng araw, habang pinagmamasdan ko ang ginintuang kulay na kumakalat sa kalangitan, napagtanto ko ang lahat ng aral na iniwan sa akin ng nakalipas na dekada. Mga aral na nais kong ibahagi, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nakaligtas. Una, isang aral para sa mga magulang. Naalala ko ang babala ni tatay at nanay. Masyado akong nagpauto sa pag-ibig, at iyon ang naging dahilan ng aking bulag na sakripisyo. Ang pagmamahal na pumapatay sa sariling dignidad ay hindi tunay na pagmamahal. At sa kabilang dako, ang pagkontrol sa anak sa pangalan ng pagmamahal, gaya ng ginawa ni Aling Nena kay Adrian, ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay pag-unawa at paggalang. Kung wala ito, gaano man kalaki ang iyong ibigay, ito ay magiging walang saysay. Ikalawa, isang aral para sa mga anak. Hindi nakita ni Adrian ang halaga ng pagmamahal at sakripisyo. Ang kanyang pagkamakasarili at kawalan ng utang na loob ang nagdulot ng kanyang kapahamakan. Si Sofia, pinili ang madaling daan, ang kayamanan sa halip na prinsipyo. Si Karen, nabuhay sa luho na hindi niya pinaghirapan. Ang kanilang mga pagpipilian ay nagpapakita kung paano sinisira ng pagkamakasarili ang pinakamagandang bagay. Ang pagmamahal at paghihirap ng magulang ay hindi dapat baliwalain. Ito ay isang regalo, hindi karapatan. Kailangang matuto ang bawat isa na magpahalaga. At ang huli, ang pinakamahalagang aral sa lahat, isang aral tungkol sa buhay sa mundong ito. Sa mundo, hindi sapat ang kabaitan kung hindi ito inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang paghaharap sa katotohanan, kahit masakit, ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal at katarungan. Hindi ito paghihiganti, kundi pagtatakda ng hangganan at pagbabalik ng dignidad. Ang pagiging tahimik sa harap ng inhustisya ay mas masama pa sa paghahanap ng katarungan sa matalinong paraan. Natutunan ko na ang kabaitan ay maihalaga lamang kapag ito ay pinahahalagahan. At kung minsan, ang pagtayo sa iyong sarili, ang pagbawi sa kung ano ang sa iyo sa paraang marangal at naaayon sa batas, ay ang pinakamabisang paraan upang gisingin ang mga bulag sa katotohanan. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa mga anino ng nakaraan. Malaya upang mabuhay ng buong buo, kasama ang aking mga anak, na parang isang mirason na laging nakaharap sa araw. Ito ang tunay na kalayaan, ang tunay na halaga ng aking buhay. Ako si Elena. At ito ang aking kwento. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon ni Elena? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa.
Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong damdamin o nagbigay sa inyo ng mahalagang aral, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mapag-iwanan sa mga susunod pang lihim na ating bubuksan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. At sino ang nakaalam? Baka sa susunod ay kwento mo na ang aming maririnig.